Panibagong araw at panibagong buhay. Canada na naman mga kamamaw. Today is Friday. It's my day off mga kamamaw. And then ngayong araw na ay medyo marami tayong gagawin ngayon. Marami tayong asikasuhin. Actually ngayon pupunta ako sa kliniko. Sa klinik. Pupunta ako sa klinik para magpa-immunization. Actually this is my second dose ng immunization. The last time na nagpa-inject ako was like 6 months ago. So ito yung immunization for the usually yung mga na-miss kong bakuna nung nasa Pilipinas pa ako. Ngayon kinukumpleto ko na ngayon. Syempre kahit pa paano gusto kong maging malakas talaga yung katawan ko. Gusto ko kahit pa paano tumagal si kamamaw na 80 years old maano na ako ng mga kamamaw. Kumbaga masayang masaya na ako. Siguro mga nagawa ko na lahat ng mga bagay na dapat kong gawin para sa mga anak ko, kasi yun nga yung kaya natin ingatan din yung katawan natin is para sa mga anak ko. Makasama ko pa silang matagal at syempre maayos ko pa yung buhay nila kung sakali lahat naman tayo darating tayo sa pagkakataong ganun, pero gusto ko kahit paano dagdagan pa ni Lord yung buhay ni kamamaw para kahit paano maturuan pa natin at magabayan pa natin ng maayos ang ating mga anak. So ayun mga kamamaw, napaka drama ni kamamaw ng intro niya. So ayun na, papabaksin kami, ako pala, and then dadaan na rin tayo sa La Familia. Punta rin ako sa Canadian Tire. Ayun yung mga pupuntahan natin, at mamaya pagsundo natin kay Macy's ay bala ko pakulayan ko naman yung kasi nagkakauba na siya. So syempre yung mga alam mo naman yung mga misis natin pag galing sa panganak yan syempre di mawawala yung mga parang masyadong yung alam mo yung parang medyo maano sa katawan na parang laging feeling nila, iniisip nila mga ganon. Yung syempre sa pagkakaano ng pagkakapanganak, syempre paano gusto nating maging masaya siya, kasi sa mga simpleng ganyan na pag ipaparlor mo lang siya masaya na yun. Pero syempre hindi naman sa lahat ng oras mga kamamaw yung pagpapaparlor dito is hindi naman ganun kadalas. Napakadalang, parang minsan twice a year lang, minsan once a year pa nga, minsan wala pa nga. Di katulad sa Pilipinas na kita mo talaga na talagang madalas ang pagpapaparlor. Dito ka sa Canada mga kamamaw, sa sobrang busy ng mga tao is minsan nakakalimutan na nila yung mga sarili nila. So ito yung time ko na nakalimutan man ni Mrs. ang sarili niya sa sobrang busy din niya, dami yung ginagawa. Yun na lang yung regalong maibibigay natin sa kanya mga kamamaw. So tara, sama kayo sa akin, let's go! Ayun mga kamamaw, dito na kami sa clinic. Actually lang to, parang mga 3 minutes away lang from sa bahay namin. So dito mga kamamaw, libre itong lahat ng ibabaksin sa atin. Yan, medyo maganda yung panahon. Nakita niyo naman mga kamamaw, naka t-shirt ako. Medyo mahangin siya, pero kumbaga ba, pag nakita niyo si kamamaw naka t-shirt, ibig sabihin mainit pa yan. Kaya pa ng balat ko yan, kasi mahina na ako sa lamig mga kamamaw. Pero so far ngayon, kaya ko naman yung kaya ko naman yung weather. Yan, biruin mo late na, di ba? Dapat nga yun talagang super snow na ngayon So ngayon sinaswerte pa rin sa Saskatoon kahit papaano maganda pa yung panahon. Yung mga painting dito. Yan o. Yan yung mga katutubo ng ng Canadian. Mga Indians. Ayan yan. Kita niya yan dyan. Ganda ng painting ng agila pala. Kasama natin maghapon ngayon yan si Baby Jacob. Daddy naman yan, Daddy's bodyguard today. Ganda ng panahon mga kamamaw, di ba? So ayan, tapos na yung vaccine namin. Mabilis lang kasi nga wala namang pila, tsaka naka-appointment naman tayo. Actually mga kamamaw, yung binaksin sa akin is yung hepatitis B, measles, tsaka yung tetanus. So ayun yung copy mga kamamaw. Ito sa inyo. Yan, ipapakita yung mga number ko. Yan. So yung kompleto na yan, up to date na siya. So yung measles, yung measles daw after 10 years na uli. Tapos meron pa ako after 6 months, babalik ako for tetanus and hepatitis B. So yun ang
next na ano natin, yung tetanus pala every 10 years pala yun. So matagal na uli bago tayo bumalik sa atin. Kahit paano, nakompleto na natin. At the same time, libre yung vaccine, di ba? So malaking bagay ito kasi kahit paano yung katawan natin is, syempre nagkakaida na tayo. Kailangan natin ng suporta ng mga vaccine na ganito para kahit paano yung health natin or immune system natin ay mas lumakas pa, mga kamamaw. So nakakatawa lang dahil yung kabataan natin hindi naman natin experience yung mga ganitong vaccine pa, di ba? So ayan na, may padating pang trend. Buti na lang yung way natin palabas is nakatawid na tayo. Actually ito yung linya ng tren dito sa in between ng clinic dahil mga kamama, may commercial na dumating ngayon. Maiksi lang pala, kala ko mahaba ayan yung tren. So ayan yan, lahat ng nando sa may pwesto ngayon hindi sila makakadaang, lalo na pag may naabutan ka ng tren. Maiksi lang pala, kala ko mahaba pero usual ko naabutan tayo niyan. At pero nandito na tayo sa kabilang side, hindi na tayo apektado ng tren. Laking ano yun, mga kamama, pag tumapat sa iyo pagpasok mo tsaka ka naharangan ng tren, yung pasok mo hindi ka naglalagay ng konting allowance para sa biyahe. Naku, pag naabutan ka ng tren, sigurado late ka na sa trabaho mo. So ayun mga kamama, susulitin ko na yung ganda ng panahon kasi pag nandito ako sa loob ng sasakyan, mga kamama, yung hampas ng araw parang summer Sabi nga nung isang Canadian na nakasalubong natin, nakatitig sa akin ng matagal, sabi niya, I thought it's winter, why you wear summer shirt? Sabi niya sa akin ganun. Sabi ko, okay pa naman yung panahon. Sabi ko, we're still lucky na ganito pa rin yung panahon natin sa Saskatoon. Kasi nga naman November na madala ka makakata November naka t-shirt sa labas. So automatic yan, naka sweatshirt, naka jacket, naka winter coat, yun talaga makikita mo. Kasi nagulat siya talaga, nakatitig siya sa akin. Sabi niya tama bang panahon yung nakikita ko? Sabi niya ngayon. Kaya sabi niya, I just wondering why you're wearing a summer shirt. Sabi niya sa akin ganun. Sabi ko okay pa. So yun nga lang na nakwento ko lang na ganito kasi dito sa Canada, pag bantong November wala kang makikita talaga naka t-shirt sa labas. Ako lang ang makita mo naka t-shirt ngayon dahil maganda yung panahon. Yan, padala muna tayo sa sa La Pamilya kasi ay nakikaramay ako dun sa pamilya ng tatamboy ko. Ayan, actually si tatamboy ko is kapatid ng airmats ko. So nawala siya ngayon, itong linggo lang na ito. Sa Sabado na ang kanyang libing. Ayan, yun ang problema sa mga OFW na katulad natin na gusto man nating umuwi o nakiramay sa mga kamag-anak natin sa Pilipinas, ay hindi rin tayo makauwi basta-basta dahil hindi rin ang biro din ang gastos. So nabawasan na kami. Yung tito ko, yung pinsang ko naman si Norgie, itong taon lang din na to, hindi na nakakauwi si Kamamo. 7 years na hindi nakakauwi, kaya hindi biro din bilang OFW pag di ka nakakauwi, pag may mga ganyang nalalagasan yung lahi nyo. Kaya nakikiramay ako sa tatamboy ko, napakabait na tao ng tito ko na yun. Lahat ng kapatid ng mama ko, the best. May mga kamama, tuloy lang natin konti. Nakakalungkot lang talaga dito sa Canada katulad ko. 7 years na akong di nakauwi since the last time na umuwi ako. Napakalungkot bilang isang kapamilya na mababalitaan mo yung mga ganun nga na may mga nangyayari sa Pilipinas na dapat nandun ka, nakikiramay ka sa kanila, hindi ka makauwi dahil hindi naman talaga din biro yung pag-uwi ng Pilipinas. Ay nung natin buti nasa mood, di naman biro din yung pag-uwi sa Pilipinas, dahil yung pamasahe, magkano rin ang pamasahe mo. Siyempre pag-uwi mo sa Pilipinas, ano ba ini-expect ng mga tao sa iyo? Darating ka sa point na hindi mo lahat mapiplease sila, lahat honestly nangyayari yan. Pero ang pinakamaganda na lang siguro is wag nyo na lang pansinin, lalo na sa mga kababayan natin na umuwi, kasi minsan naging ganito yung issue talaga pag uwi na pag umuwi ka, galing kang abroad, yung minsan umuwi ka nga dahil nga may ganyan nangyari, sinaring ganyan pero yung ibang tao hindi nila maiisip yan. Ang mentality ng tao kasi, lalo ng mga Pilipino, in reality to, pag umuwi ka, kahit sabihin nating nakiramay ka lang, umuwi ka lang sa ang ine-expect niyan, may pasalubong ka pa rin, may pera ka pa rin bit-bit, marami kang pera, marami kang ipon. Iyon yung mga bagay na napakahirap bilang isang OFW pag umuwi ka ng Pilipinas na hindi mo naman kailangan i-explain sa lahat ng tao. Ayan, hindi mo kailangan i-explain sa kanila. Darating ang point dyan, pag umuwi ka, may gawin ka man o wala, may masasabi pa rin sa iyo mga tao. Kaya pinakamagandang way
para hindi ka na lang ma-stress, lalo yung mga katulad nating kababayan na pag umuwi ka sa Pilipinas minsan imbes na parang magpahinga ka, mag-relax ka dahil pag napagod ka sa trabaho mo, ang unang bubungat sa'yo sa unang linggo o unang araw na paglapag mo ay yung mga pasalubong nila. Totoo yan mga kamamaw. Hindi ko sinasabing sa akin lang nangyari, alam ko parang 90% or 199% ng mga Pilipino na pag umuwi sa kanila is ganun talaga ang nangyayari. So maganda, wag mo na lang pansinin, or kung kaya mo at may oras ka para i-explain sa kanila every time na milalapit sa iyo, explain mo. Pero syempre yung oras may limitado ang oras mo sa Pilipinas, hindi mo kailangang i-explain talaga sa kanilang lahat yon. So in short, batiin mo lang sila. Yung pinakamaganda na lang na yan, ibalik mo para hindi kahit paano hindi ka magmukhang masama sa paningin ng mga tao. Tuwing batiin mo na lang sila. Huwag ka magpakita ng pakaramdam na baka isipin nila mayabang na dahil di namamansin, hindi. Batiin mo na lang sila. Yun na lang siguro pinakamagandang sagot o may babalik mo sa kanila para mas maramdaman nila na hindi ka nagbago, na dahil wala ka lang nabigay, mayabang na yung mga ganito. Yun ang pinakamaganda. Para sa akin, nakasawa ganun ginagawa ko, babati na lang ako. Pero minsan hindi mo talaga din maiwasan. May mga tao din talagang matinding magsalita na akala mo may mga patago. Yun lang naman na ko. Yun lang, nakakalungkot lang kasi talaga mga kamamo na gustuin ko mang umuwi, hindi tayo makauwi dahil may mga responsibilidad tayo sa buhay. So nakakaano lang na dalawa na yung kamag-anak ko na nawala, na hindi man lang ako nakapasyal sa Yun ang pinaka nakakalungkot bilang si kamamaw, na alam mo yun, na tuwing isipin ko lang lagi buti nga yung lola ko, honestly nandun ako sa Pilipinas nung nawala siya. Kaso nga lang nung tumiming na nawala ang lola ko dati, yun ang mahal na mahal kong lola ko. Sabi nga nila kung may mag-i-interview sa akin sa vlog or may magtatanong na isang tao kung meron kang bagay na gustong balikan nung kapanahonan mo, sino babalikan mo? Actually naman, dalawa kasi yung nasa isip ko lang. Siningit ko lang to sa vlog natin para at least may kwento, kasi alam ko may mga tanong din sa inyo, hindi mawawala sa inyo yung mga ganyang klaseng tanong Sino yung babalikan mo kung sakaling bibigyan ka pagkakataon? Dalawa lang ang babalikan ko. Ang unang babalikan ko talaga sa listahan ko ay yung lola ko. Yayakapin ko yung lola ko uli. Sabihin ko sa kanya na maraming salamat sa pag-aalaga niyo sa akin nung maliit pa ako. Napakabait ng lola ko ngayon. Kahit masungit yung lola ko na yan, nako, iyan ang lola na pinaka the best. Sa tuwing mananalo sa o tatama sa wedding yan, yung mapapanalo na niya sa wedding, ibibigay niya at sa mga apo niya. Ganun siya mapagmahal sa Kaya ako nung nagkatrabaho ko, talagang kapag meron ako, bigay ako ng bigay dyan. Even nung umuwi ako, buti na lang kahit pa paano ay nakasama ako nung nailibing yung lola ko, nandun ako sa Pilipinas. Kaso nakakalungkot lang, tinapat pa ng lola ko sa mismong birthday celebration ko. At the same time na yung celebration na yun, doon ko sinelebrate talaga kung saan siya nakatira. Kasi nga yun yung parang kumbaga once in a lifetime na lang, kasi hindi ko rin masasabi talaga nung time na yun, na sabi ko sa isip ko baka mamaya last birthday ko na nakasama ko lola ko, pero hindi natin in-expect. Ang nangyari, doon nawala yung lola ko. Pero kahit paano masaya si kamamo, nandun ako nung nawala yung lola ko, nayakap ko pa yung lola ko. And then yung pangalawang gusto kong balikan mga kamamo is yung kabataan ko, yung batang ako. Nung time na binubuli pa ako, nung time na ay nako yung buhay ko mga kamamo nung bata ako, never ako nagsusumbong sa magulang ko pag yung nabubuli ako. Madalas ako mabuli nung bata ako kasi mga kamamo, tahimik lang ako, hindi ako pala away talaga nung kabataan ko. Talagang kahit may nananapak sa akin, never ako nagsumbong sa magulang ko dahil hindi ko nakakalakihan yung gano'n na pag may kumurot, sumbong, hindi ko nakakalakihan gano'n. Kaya parang bata pa lang, maaga ako naging independent talaga sa sarili ko, na parang tumayo ako sa sarili kong paa, lahat kinakaya ko, even lahat ng mga dagok ng buhay, never ako nagsalita o nagsabi sa mama ko. Talagang sinarili ko, talagang kumbaga ako sumolusyon sa mga bagay na pinagdadaanan ko nung. Kaya ako, syempre sa mga anak ko, ayokong mangyari yung nangyari sa akin ng kabataan ko na nabubuli, dahil alam ko yung pakiramdam. Sobrang alam ko yung pakiramdam. Kaya inis na inis ako sa mga tao na mahilig mambuli ng iba. Kaya
And iwasan nyo yung mga ganyan dahil napakahirap mga kamamo ng mga pinagdadaanan ng mga ganyan, ng mga nabubuli. Maraming iba na ngayon yung kabataan din ngayon, lalo ngayon kabataan ngayon, maraming yung generation ngayon, kung di mo babantayan talagang mahirap, medyo marurupok o maninipis ang mga pakaramdam ng mga kabataan ngayon na sa mga bagay na mga na-experience natin noon, tapos papa-experience mo sa mga kabataan ngayon, tapos hindi mo sila na-guide ng maayos. Naku, mahihirapan ka mga kamamo, mahihina ang kabataan ngayon. Kaya dapat, kaya ako ngayon ito si Jacob, binabantayan ko ng maayos para paglaki niya is maging matatag na bata siya. Even din si Bless, natuturuan natin yung bata ngayon. Yung anak ko ngayon, si Bless, yung dalaga kapatid ni Jacob, marunong sa bahay yan, marunong maglaba yan, marunong maglinis yan, lahat overall natutunan ng bata ngayon. Sabi ko, tinuturo ko sa kanya palagi para at least kung mawala kami, hindi ka mahihirapang mabuhay, dahil iyon ang pinakamahirap na bagay na pag hindi mo tinuro sa anak mo, ay naku, naiinip na, hindi mo na ituro sa anak mo talaga mga kamama, mahihirapan sila balang araw. Ito naman tayo sa tire. Ay, nagkatotoo na yung sinabi ng puti. Nagkatotoo na yung sinabi ng puti na malamig ngayon, ba't naka-t-shirt lang ako? Medyo malamig na yung ngayon, yung temperatura. Medyo nag-chill ng konti yung katawan ko. Yan. Bibili lang ako dito sa sa Canadian Tire kasi mura yung whey protein. Tapos ang dami pan laman. Yung power mass. Kesa yung nakarang binili nating diesel. $33 something yon. Yung parang isang galon yun eh. Nakagalon. Yung dito hindi siya nakagalon, parang naka-foil pack siya. Pero pag sinalin mo siya dun sa galon nung sa diesel, may matitira pang parang mga almost a half nung nung mismong nakapak na power mass. So marami siya. Mas marami tayong maiinom, tsaka mas masarap yung lasa nito. Dito ko lang siya nakita kaya sinadya ko na tong Canadian Tire. Yan, dito tayo. Dito lang siya meron talaga. Sa ibang sa Walmart o sa ibang wala tayong makitang ganun eh. Dito ko lang siya nakita, honestly. Sa may banda dito, ayan. Tapos napasyal si Jacob. Bala ko daling ko si Jacob dito sa may Confederation Mall. Para kahit paano makalakad-lakad siya. Nandito lang yun eh. Dito ko nakita yun mga mama. Power mask. Dito lang yun eh. So kung ba nakita, nagpalit ata sila ng pwesto ng Ito. Ayun. Yung mutant mask. Yan. Puro 39 lang. Marami na yan. Yun mga mama, walang vanilla. No, I'm just videoing myself. Yeah. Walang vanilla, chocolate lang meron eh. Kasi mura to mga kamamaw eh. Honestly, how many? Like how many kilos? 2.27. Yeah. Try natin tong triple chocolate. I will have to walk. Oh, sure. Out of Okay. there. So that's the only one I'm gonna buy today. Oh, yeah. That's completely fine. So that's all you're kind of... Yeah. Alright. I'll pay for no. Yeah. Ay mga mama, triple chocolate na yung no choice na tayo, magcho-chocolate tayo ngayon. Actually, hindi ako nagcho-chocolate, vanilla talaga ako eh, kaso nga lang, yun yung pinakamura na na whey protein, tapos ang dami pa. Kasi hindi ako masyado nag-ano ngayon sa chocolate eh. Kasi nga yung sangipin ko nung nakaraan mula nung tayo, pag dito. Mula nung laging kiniklining yung ngipin natin, sorry. Mula nung laging kiniklining yung ngipin natin, parang medyo na na siya sa matamis. Pero hindi naman matamis tong whey protein eh. We'll see. Kung sasakit ay wala tayong magagawa, talagang Oh, over there? Okay. Tayong bayaran ko na muna. Yan mga mama, punta muna kami sa Confederation Mall kasi madalang lang tumapasyal eh. Paglakad-laka rin ko siya dun sa mall. Hoy, alamig. Alamig na ako mga mama. Yan, mayabang ka, wala. Excuse, mayabang ka, wala kang jacket kanina. Kaya pa naman, pero iba yung lamig ngayon sa lamig kanina. Pero kasi nakita mo naman, di pa rin naman ako nagsishake. Kasi kanina talaga, parang kala mo
Kala mo pole lang, yung pole na saktong yung init ng araw ay pumapasok pa rin sa katawan mo ngayon. Mas lamang yung malakas kasi yung hangin. Yan, malapit na tayo. Sulitin naman natin tong araw na ito. Yan, paligayahin natin ang ating sarili at syempre kasama ang ating anak na si Say hi baby Jacob. Hello. Yan mga kamamo, nakakita ko ng jacket dito. Size small na hoodie. Maganda tayo. $16 na lang siya, dating 29. 16 bucks na lang. Suit ko paglabas dahil mamaya baka paglabas natin sobrang lamig. Eh nako, kakabaksin ko lang baka mamaya lagnatin pa ako. So ayan, suit ko na para nabayaran ko na to para paano pag uwi natin magagamit tayong jacket. Ayan. Na muna, sakto. Pero sakali magustuhan ni Miss, bigay ko na lang. Sinuot ko lang kasi kakabaksin ko lang. Baka mamaya paglabasan mamaya yung lamig pumasok eh. So ito munang isa. Yan ko siya maglaro-laro lang dyan. Yan yung mga palaruan ng mga bata. Ganda nung fit nung jacket. Oh, from $34 eh, 16 bucks na lang eh. Sakto pa kulay cream. Pero parang more magugustuhan ni Mrs. to. Yan. Kumbaga nakaparte naman tayo kahit paano sa sinweldo natin ngayon. Nakaparte tayo ng konti. Ayan, ito yung ating na-invest sa ating sarili. Maraming salamat po sa blessing. Yan, pauwi na kami dahil si Mrs. susunduin pa namin ng 5 o'clock at diretso pa kami sa barbershop. Ayan, baka magpagupit na rin ako. Ayan, bumili pala tayo ng kape dun sa tropa natin. Ay, shoutout kay Sol. Dito sa Tim Hortons, dito sa May Confederation. Pinakita ko si Jacob. Sabi ko, tropa sino ba kamukha? Sabi ko gano'n kasi syempre lang naman. Alam mo naman yung mga magulang, di ba? Tinatanong lagi ako, sino ba kamukha ng baby mo? Tinanong ko si Sol. Ay, shoutout kay Sol. Tsaka kay ate doon sa isang best friend niya. Sabi ko, sino kamukha? Sabi niya, ay, di mo kamukha. Kamukha nung kapitbahay. Aray ko. Kulit ni Sol, kamukha doon ng kapitbahay yung si Jacob. Ay, shoutout lang, natawa lang ako na yung mga masasarap kausap pag yung tatanungan mo ng ganyan eh. So ayun, mga tagilan nating makakilala yung mga yan, mga nauna pa sa atin yan dito eh. So ayan, ngayon may covered na ang aking katawan at bumili tayo ng jacket. Malamang na lang to, mahihingi ni Mrs. tong jacket na to, pero pansamantala, not bad na rin, 16 bucks. So ngayon, uwi na kami. Naku, nagkalat pa tong bata na to. Yan. Ay, ang ganda ng panahon. Napakaswerte pa rin ng mga taga Saskatoon dahil wala pa rin bumagsak man ng snow nung nakaraan, nawala rin at tunaw din agad. So this week, maganda ang panahon ngayon mga kamamo. Nasa positive 4, 5, ganun pa ang klima ng natin. So ayan, tinawagan ko rin pala si Randy Boy kasi what's up boys and girls, ayan. So kinamusta ko rin siya kasi pinapanood ko rin yung mga vlog niyan, vlog ni Inags, vlog ni Ate Inandalong, vlogs ni Randy Boy, vlogs ni Kuya Rice Velasquez, tsaka vlog ni Ka Inags, at saka ng Carino family ay pinapanood ko lagi. Napanood ko si nagpunta ng, if I'm not mistaken, sa Manitoba si Randy Boy. Naghahanap nga siya ng Lamia. So tinry ko na, sabi ko tawagan mo tong hotel na to, baka mamaya nagbibigay pa uli ito. Kasi syempre, lang din yan, mga balita din sa atin ng mga ating tropa-tropa. Sabi ko magbaka sakali ka, mali natin nagbibigay ng Lamia. Ganun sila ngayon mga kamamo, sobrang napakaswerte na natin, mapalad tayo mga kamamo. At tayo citizen na ng Canada, hindi na tayo parang nag-iisip katulad ng mga tropa natin ngayong vlogger dyan, tsaka yung ibang mga tropa natin from Philippines natin na di makahanap ng papel. So mapalad pa rin tayo, sama na lang natin sa dasal yung mga tropa natin na sana swertehin din sila sa makahanap pa sila habang nandito pa sila si Randy Boy, ganun din sana makahanap ka Randy Boy ng iyong Lamia para happy ang lahat. 1 year later. Tinulungan ko pa yung matanda dahil meron dong upuan ay nasa dulo. Merong dito sa may harapan ng bahay namin, may nag-iwan ng 3 piraso. Ay di ko naman alam kung sino may-ari noon.
ay nagpatulong siya, kinuha na niya. Kasi usual, kasi pag may mga nag-iiwan dyan, automatic yun, parang ano na yun, pinamimigay na. So hindi ko alam kung sino nag-iiwan dito sa harapan ng pintuan, dito sa may harapan ng bahay namin. Nangupuan na, hindi naman sa amin yun. So nagpasuyo yung matanda, binuhat ko na lang yung upuan dun sa likod ng trunk niya dahil sayang daw, gagamitin daw niya. So nakaraan din kasi yung luma nating mga upuan, nilabas natin, may mga kumuha din. So ayan, kasi dito mga ganyang upuan, mga nagamit na nagpalit na ng gamit yung mga may-ari ng bahay, nilalabas na lang nila yan. So automatic yung pag nilabas sa harapan ng pintuan, matik na ang iisipin ng mga taong makakita, even yung naglabas tayo ng sopa dati dyan, may kumuha agad right away dahil lahat yun automatic, for free na yun, libre na yun. It's either nakalagay libre or it's either may bayad, malalagay mo naman pero usual pa nag-iwan ka dyan, kahit sabihin mong binibenta mo, ikukunin pa rin yan, lalo't pag hindi ka nakabantay dun sa gamit na iniwanan mo sa labas. So ngayon susunduin ko na si Mrs. Iniwanan ko si Jacob dahil napagod din siya kakalaro dun sa mall. Kahit 1 hour siya nagtatakbo dun, hinayaan ko siya magtatakbo, hinayaan ko siya makapaglaro dun sa dalawang bata, parang kambal yun na di ko nalang binidyo dahil baka ayaw din ng magulang, para sa sigurado, dahil nakita naman minsan sa mall nasisita pa ako dahil bawal daw, pero nakaraan nagtanong naman din ako sa pulis, kasi ako doon ako sa legal, ayoko nung masisita ako talaga ng ano. Tinanong ko talaga direkta yung pulis nung dati, sabi ko pwede ba akong mag video dito sa school, lalo sa school ako dumating. So sabi niya okay lang naman kasi nasa public ka naman, as long as nasa public ka, kahit sino tamaan ng video mo is okay lang dahil nasa public place ka. So ayun, sinisigurado ko lang, pero syempre may mga time din na mga tao meron medyo parang ayaw nila nang nahagip ng camera, kaya minsan pinagpapaalam ko muna, katulad ng sa ospital kanina nung nagpa-vaccine tayo, hindi magbabideo sana ako na habang binabaksin ako, pero sabi restricted na wag magte-take ng any picture or any video sa loob ng sa loob ng mismong clinic na habang kasama yung nurse. So kaya hindi rin ako nakapag-video. So ayan, medyo okay yung oras natin ngayon dahil si Jacob ay natutulog. Walang magkukulit habang ginugupitan at kinukulayan si Kamamo dito sa Ay, sa mga gusto magpakulay, punta lang kayo sa magpakulay o magpagupit ng buhok, punta lang kayo kay Demar Mariano. Naka-located siya sa may Mall of Asia sa MOA. Dito sa Mall of Asia Market, dito sa 11th Street. So ayan, pampering naman, pamper time naman para ate si Mrs. Medyo mawala rin ng stress dahil rin dyan kay Mrs. ko na sobrang busy namin sa trabaho, halos wala na kaming oras talagang time sa isa't isa. Kaya ang nangyayari, buti na lang si Mrs. na naiintindihan yung mga ganong scenario, instead na para maghanap siya ng oras sa akin is na-appreciate niya yung oras na meron akong natitira, binibigay ko lagi kay Jacob. Same time sa mga alaga din nating aso, naawa din ako minsan, katulad hindi ko na siya naiwak ngayon dahil talagang pag Friday, Saturday sa ngayon habang lumalaki si Jacob, kasi nakapokus muna kami kay Jacob sa paglaki niya, gusto namin maging maayos din siya. At the same time syempre habang lumalaki yung bata, i-guide natin para at least alam mo naman may mga times dito na pag hindi mo na na-guide ng masyado yung bata dahil sa sobrang tahimik ng ating lugar dito sa Canada, is yung iba minsan sabi nga nila nalilate na magsalita, nalilate na, alam mo yung mga ganun. Kaya minsan tinututukan talaga namin si Jacob, kahit ako even na pagod ako at gusto ko magpahinga, talagang nilalabas ko si Jacob para ma-socialize siya dito sa aming lugar.